alam natin lahat yan, you know? Pag matino kang periodista o journalist, you let your body of work do the talking. And I say body of work dahil hindi enough na isang expose yan, isang magandang scoop, di ba? You have to build your body of work and from that, your credibility will improve. Ito kasi tinitingnan ko, no? Meron pa silang isang video, CJ Hero masterfully exposes how COMELEC violated the Constitution. Alam nyo ba yung dating sa akin ito, Prof. Danny and Prof. Ipe? This Sige, actually this is a reflection of a deeply rooted insecurity on the part of PGMN for you to promote and to prop up your so-called lead anchor this way. Because as you mentioned, Prof. Danny, hindi ginagawa yan ng isang matinong news organization. And I think they're trying to copy the style of the hyper-partisan content creators sa ibang mga bansa, di ba? Yung talagang dinadala nila yung focus sa mga tao doon sa tao. Yung mga alt-right at conservative commentators sa Amerika, hindi sila ganyan ka in your face na self-promotion, ano. So syempre, meron pa rin konting sense of decorum, ano. Yung mga we cannot see that in PGMN. Obviously, what they're trying to do is to invert yung in-invert nila yung professional practice at ethics, no? Kasi gusto nilang umangat, no? So gagawin nila yung mga hindi natin ginagawa. Pero ang naalala ko dito sa style na to, yung mga katulad ni Tucker Carlson at saka si Ben Shapiro, miski sila personally may konting decorum quote-unquote sa pagpapromote ng sarili, but the way their content are amplified across social media platforms, ganito yung style eh. Diba? Nakikita natin yun eh. Yeah, kasi yan naman talagang role model din nila. Kasi hindi naman kung nanonood kayo sa PGMN, ang dami doon mga self-professed MAGA. No? At saka mga conservatives, social conservatives di umano ang positioning nila. So gusto nila magtayo ng ganun din dito, no? Kaso iba yung nila, yung approach nila eh. So nabanggit nga ni Sir Danny kanina, nagmumura. Nagmumura. Meron bang nagmumurang journalist nagsasabi ng F-bombs at saka G-word sa isang video, no? So paano yung mga nanonood na kabataan, ano? Tapos may flare pa for drama, no? Kanina merong portion doon sa video niya na kasi pati daw yung mga utility worker, janitor ay ninanakawan. So meron pa siyang flare for drama, no? Hindi ko alam kung attempt ba niya yun to win over the sympathy of the audiences. Pero yung mga ginagawa niya is I don't think it will pass in a normal news setup, no. Hindi ganoon ang paano dalhin ng isang journalist yung sarili niya. Parang tama naman si Ipe, yung kabaliktaran yung ginagawa. Pero ang danger naman kasi rito, Christian at Ipe, kapag ordinaryong consumer yan ng media, they might get the impression na ito dapat ang ginagawa ng media. Kumbaga baliktad. Sa halip na PGMN ang mag-adjust sa normative standards of journalism, tayo dapat ang mag-a-adjust sa PGMN kasi ito yung mabenta, ito yung viral, ito yung mas tatangkilikin ng masa. Yun yung kailangang i-break natin na pagtingin. And medyo nakakabahala, I have to admit, yung comments. Kung titingnan niyo yung comment section dyan sa video in question na yan, talagang may mga nagsasabi na bakit hindi itong ginagawa ng mainstream media, mabuhay si ganito, ganyan, yung pangalan ng anchor. Kaya talagang all the more that we need to persist na maging na mag-ingay na talagang hindi ganito dapat. Fortunately, if there is some silver lining dito sa isyong to, at least doon sa nangyari pag-aresto kay Mabanta, medyo na pag-uusapan na yung ethics, yung how journalism works, at saka parang may criticism na rin sa PGMN. Siguro pwede rin nating pag-usapan briefly. To be fair, may mga DDS din na galit or disappointed. Kung hindi man galit, at least disappointed doon sa video na to na nag-viral, yung tipong ina-acknowledge nila na wala yung smoking bomb o yung smoking gun
na mag-i-implicate talaga kay Romualdez. Actually, kung papangalanan natin si Belgica na isang PGMN anchor, in-interview sa isang news media organization at inamin niya na parang pinagtagpi-tagpi lang yung komentaryo at wala talagang bagong datos na ibinigay. What I'm trying to say is parang may pag-asa na kung patuloy tayong mag-iingay ay talagang maka-clarify natin and we can, better control the narrative na mali ang PCML, sila ang dapat mag-adjust kung gusto nilang manatili sa periodismo at gusto nilang magkaroon ng reputasyon. Assuming yun ang gusto nila, which I doubt, by the way. At saka just to clarify, baka sabihin ng iba, teka, kumakampi na si Danny Araw dito kay Romualdez, no? Nakikita ko yung ganyang pag-flip ng narrative Pag in-scrutinize po at kinritik yung the way PGMN is doing its so-called journalism, hindi po ibig sabihin kinakampihan yung subject ng kanilang expose. On the other hand, I see this as a missed opportunity on the part of PGMN. Kasi kung talagang honest to goodness at matino yung kanilang pagsasaliksik, baka talaga meron silang nakakalungkat dito kay Martin Romualdez at talagang magiging smoking gun. Kasi legitimate yung ibang mga questions na binanggit nila dyan, hindi ba? Yung lack of transparency doon sa budget mismo ng Kamara, di ba? Tapos alam natin yan, that is one of the most powerful committees, yung Committee on Accounts, na hindi masyadong napapansin ng mga tao. Ang common misimpression pa nga dyan, yung bang Committee on Accounts, kapareho ba yun ng Committee on Appropriations? Hindi po. Yung pong accounts, pero dapat baka unworthy ako na ipaliwanag sa mga audience natin kung ano yung Committee on Accounts, no? Dahil ang mukhang magaling yata dyan yung lead anchor ng PGMN, no? I'm really hoping na kaya niyang i-discuss lahat ito na walang script. Yung Committee on Accounts, pinag-uusapan po dyan yung pondo mismo ng Kamara, yung magiging gastusin ng bahay na iyon. And sa kasamaang palad, medyo nagkukulang po. Actually, kukulang ng transparency in terms of that budget na malaki po ang pinag-uusapan natin. Kaya napaka-legitimate yung tanong doon. Ang problema, paano yung pagbusisi? Hindi naman pwede extrapolation yan, hindi naman pwedeng pinagtagmi-tagping duda lang yan, di ba? So, I think that was a missed opportunity. You were, I think you wanted to say something. PGMN and CJ Hero can yet rescue themselves, no, and prove themselves to prove their detractors wrong if they also show that they can be independent from whatever their faction is, no. So ngayon ang binabanata nila ang mga kaalyado ni Martin Romualdez, asawa niya, at yung mga congressman na kaalyado ng dating speaker. So sana gumawa rin siya ng videos, no? Tungkol doon sa iba pang mga pasimuno ng katiwalian, no? Para mapatunayan niya na she wants to follow journalistic standards, no? Alam mo, ngayon naman I think Sir Danny will agree with me. Kahit nagtatrabaho ka sa news media industry, yung ibang workers sa atin, you cannot consider them journalists, no? On the other hand, even if you're not fully connected to a major organization, no, you can be considered a journalist if you follow the journalistic norms. Meron kang accountability, no? Meron kang adherence to journalistic methods. May rigor yung investigation mo, and you are willing to be subjected to scrutiny, no? May humility ka. So kung naipakita ng PGMN yon, no, pwede silang seryosohin, bilang isang news outlet. Sa ngayon, hindi natin yun nakikita. Kaya pag sinabi nating PGMN, yung media network naka-air quotes dapat yun.